So, ayan, welcome back na naman sa channel natin mga boss. Musta po kayong lahat dyan? Back to old school naman tayo ngayon. Pinsonic na si RTTV. Ang problema ay walang masagap na istasyon. Walang channel na makuha. Okay naman yung power niya. So, yan ang titingnan natin ngayon. Kung anong naging dahilan bakit walang masagap. Ayan o, kahit anong channel lang ilagay natin, nagkakaroon ng raster, kumukurap lang. So ayan, may nakakabit naman sa kanyang antena. Ayan. Pero wala pa rin siyang makuha. Ayan. Subukan natin siyang i-fine tune, baka sa fine tuning lang. Lagay natin siya dito sa auto search. Ayan, may raster naman siya. Nagkakaroon ng raster pag nag-auto search. Kaso wala talagang makuha oh. Ayan, wala kahit isa. Yan daw yung sakit niya, sabi ng may-ari. So, yan ang titingnan natin ngayon kung anong solusyon ang magagawa natin. So ayan, nabuksan na natin. So, dahil walang makuhang istasyon or channel, unang check natin tong tuner. Ayan o, halatang di pa nabubuksan kasi maagyaw pa yung loob niya. Malikabok pa. So ayan, unang i-check natin tong tuner section. So, bago natin siya umpisang i-troubleshoot, linisan muna natin konti. Tanggalin muna natin yung mga agiw-agiw tsaka likabok para hindi hassle mag-troubleshoot. So ayan, dahil walang makuhang istasyon or channel, unahin natin dito mag-troubleshoot dito sa may tuner niya. Titingnan natin kung kompleto ba yung supply ng tuner. So ito yung number ng tuner niya. Ayan. Ngayon, titingnan natin kung kompleto yung voltahe. Check natin yung 5 volts niya tsaka tong 30 volts niya kung present siya. Kasi once na nawala yon, sigurado hindi rin siya sasagap, hindi gagana yung tuner niya. So lagay natin yung negative probe natin sa ground. Ayan. Set natin yung multimeter natin sa DC scale o sa DC reading. Yan, plug-in natin. Ayan o, power siya. May rainbow yung screen niya kasi nga may magnet dito sa ilalim ng ano natin, ng
lamesa natin. So ayan, ayos muna natin tong tester natin para makita ng maayos sa camera. So ayan, nakaset na yung multimeter natin sa DC scale. Unahin natin check tong 5 volts. Tingnan natin kung present siya. Ayan, 4.8. So meron yung 5 volts niya. Equivalent na yan sa 5 volts. Ayan o. Good yung 5 volts. Sunod natin yung 30 volts. Ito yon. Ayan o. Walang 30 volts. So yan siguro yung dahilan kung bakit di siya makasagap. Yan yung dahilan kung bakit hindi siya makasagap ng istasyon. Kulang yung voltahe na pumapasok sa tuner. Imbis na 30 volts yan, nagbabago. Nagiging 1 volt siya minsan. Ngayon sundan natin yung linya kung saan papunta. Sundan natin kung saan naputol o saan banda nawala. So susundan lang natin yung linya. Ayan. Ito siya. Tawid siya rito. So, nagkakaroon na 4.5. May 4 volt siya. 13. Bago-bago. 3. Tingnan natin ulit dito. Ano, 1.2. So, bumabagsak naman. Pag dito tayo nagsusukat, so, mali lang yung sundot natin. Ayan. Pero ito pa rin yung kanina. Ayan. Pasok sa rito. Dito, wala na dito banda. Ayan, dito siya pumunta. Ayan. Tawid siya rito. Puro jumper lang yan eh. Puro jumper sign. Ayan. Tawid siya rito. Ayan. Tapos nakasiris siya rito. Ayan, wala pa rin. Tawid sa jumper ulit. Ayun, may 33 volts na siya. So dito naputol. Ayun o, dito wala. Kabila meron. Pero ang sign niya, jumper. Kaya kailangan meron pa rin tayong masukat dyan. Galing yan dito sa power supply. Ayan o. Ayan o, 33 volts. Dito yan. Mayroon dito. Pagtawid sa jumper, wala na. So, ibig sabihin, putol yung connection niya, yung jumper niya. So, tingnan natin. So ayan, dito banda, ayos natin. Dito banda nawala yung supply niya. Ayan o, yung magkatabing jumper. Ayan, nakasiris parehas yan. Ayan o, kinalawang na pala eh. Ayan o, putol na. Kung titingnan mo lang siya parang okay pa, parang nakapit pa, parang kalawang lang. Pero putol na pala. Wala na siyang continuity. Ayan o, kinain na ng kalawang. Pero kung titingnan mo siya, parang buo pa. Napatungan lang ng kalawang pero wala na pala. Putol na pala. Ito, mga katabi niya, check din natin. Baka nagkukunwari lang din na okay pa. Putol na pala. Ayan. Putol na rin. Kaya mainam pa rin talaga kung marunong tayo sa voltage checking. Ayan o, bali dalawa. Siguro yung isa mayroon pa konti. Isa talaga totally putol na. Kaya hindi na makatawid yung 33 volts. Dito. Tingnan
naman. Ayan. So check na lang natin isa-isa yung makikita nating may kalawang para sure. So ayan, okay pa naman yung iba. Ito lang dalawa, kinain ng kalawang. Itong dalawa na to, palitan na rin natin. Mukhang pabigay na rin. Sabay na natin dito sa dalawang to. So palitan na lang natin yung jumper niya. Gamitan na lang natin siya ng ng terminal ng resistor. Yun ang pamalit natin sa jumper. Pwede rin naman wire na lang, pero ako kasi ginagamit ko yung terminal ng resistor para parang balik original. Ayan, bali palitan na lang natin yung apat na jumper niya. Yung apat na magkakatabi, yung katabi ng dalawang naputol. So ayan, napalitan na natin. Sukatan natin ngayon kung nakarating na ba sa tuner yung 33 volts. So yung negative probe natin, doon pa rin sa ground. Ito yung 5 volts. Ayan, okay siya. Dating meron. Ito yung wala kanina, yung 33 volts. Ayan o, meron na o. Nakarating na sa tuner yung 33 volts. So tingnan natin ngayon kung makakasagap na siya. Lagyan natin siya antena. Tapos syempre pa-fine tune muna natin siya. Titingnan natin kung may masasagap na. Ayan. Ayan, plug in natin. Natin siya, medyo mabagal, bagal lumabas yung screen. Yan na. Auto search muna natin siya. Tingnan natin kung may masasagap siyang stasyon. Auto search. Oh, yun oh, meron na. Ayan, may lumalabas na. So, ayan, konti lang yung nakukuha ng antena natin kasi medyo mahina. Mababa lang kasi yung pagkakalagay niya, yung lugar niya. Kaya medyo mahina yung sagap. Hindi siya masyado malinaw. Pero kahit pa paano, nakakakuha naman siya ng signal. Nakakasagap naman ng signal. So ayan, okay na siya. Gumana na. So hanggang dito na lamang po. Sana kahit papano nakatulong sa inyo ang video na to. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na to, please subscribe at hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload video. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa lahat.